What's crap, guys? Ako nga pala si Engineer Oyo, isa akong licensed civil engineer, isang content creator, and isa akong baguang contractor dito sa Pilipinas. And welcome sa aking YouTube channel. Kung ikaw ay isang contractor, engineer, or foreman, o gusto mo pumasok sa isang construction business, siguradong makaka-relate ka dito sa topic natin ngayon. Dahil ngayon, pag-uusapan naman natin ang isa sa isang common labor setup natin dito sa construction, which is ang pakyawan at ang arawan. Ano nga ba ang pinagkaiba nila? Ano ba ang advantages at disadvantages nila? At bilang isang baguang contractor, ano nga ba ang mas practical? Tara, simulan na natin. Una sa lahat, ano nga ba ang arawan? Bale, ang arawan, based sa kanyang salita, binabayaran natin ang isang worker base sa araw ng kanyang pinasok. So, kung ilang araw siya pumasok, regardless na dito kung gaano siya kabilis or kabagal sa kanyang pagtatrabaho. For example, ang mga labor or helper, babayaran natin sila for 600 or 650 pesos per day. So, kung gaano kabilis ang trabaho nila or kabagal, ganun pa rin dapat ang babayaran natin sa kanila. For example naman, kung may mga skilled ka, babayaran mo sila ng 700 hanggang 850 or 800, babayaran mo pa rin sila ng fix kung ano man yung napag-usapan ninyo based sa bilang ng araw na kanyang pinasok. Bali sa madaling salita, kahit gaano man kabilis or kabagal ang progress na ginagawa ng ating mga tao, bayad pa rin sila per day. Pag-usapan naman natin, ano nga bang advantages ng mga arawan? So, meron akong tatlong based sa aking experience na naobserba about sa arawan. Number one is, mas kontrolado mo ang quality ng gawa nila. So, dahil arawan sila, pwede mo silang bantayan araw-araw para masecure mo ang quality ng kanilang gawa. Pangalawa naman is, flexible naman ito sa pagbabago ng scope. For example, meron tayong babaguhin sa plano, may tatanggalin tayo sa plano, may additional. So, ayun, wala itong magiging problema sa magiging labor computation natin kasi nga, arawan natin silang binabayaran. Ikatlo is, mas safe ito sa mga complicated works, katulad na lang ng structural works, yung mga finishing na mga sobrang detalyado, and yung mga technical installation. So, kaya nasabi natin siya na mas safe kasi nga, kapag arawan, hindi minamadali ng mga tao yung kanilang trabaho. So, ibig sabihin, mas masesecure natin ang safety and quality ng kanilang gawa. Sunod naman natin ang disadvantages ng arawan. So, una natin dyan is pwedeng bumagal ang trabaho. So, ayun nga, dahil nga hindi nakabase sa output yung kita ng ating mga tao, so, syempre, hindi nila gaanong bibilisan kasi nga arawan yung bayad sa kanila. So, parang nasa mindset nila siguro na dapat patagalin nila yung trabaho para mas lalo silang kumita at tumagal yung trabaho nila. Or, syempre, pag tumagal yung trabaho, mas matagal din yung kikitain nila. Ikalawang disadvantages nito bilang isang contractor, mas mataas ang magiging risk nito sa mga katulad nating mga contractor. Ikatlo sa disadvantages ng arawan, mas kailangan ng mas tutok na supervision. So, ibig sabihin nito, kung ikaw hindi ka ganun ka hands-on sa site, lalong lalaki ang gastos mo sa labor cost. So, itong disadvantage na itong ikatlo na to, medyo mahirap to para sa mga contractors na sobrang daming project. So, syempre, hindi naman niya isa-isang maiikutan lahat ng kanyang project. So, bandang huli, syempre, lalaki ang gastos niya kung yung kanyang mga ibang workers ay may ginagawang patama, yung tinatawag nilang patama sa oras. Meron silang gano'n na ginagawa para mas lalong tumagal yung trabaho. So, dun sa part na yon ay malulugi ang isang contractor. Sunod naman natin pag-usapan ay yung pakyawan. So, ano naman yung pakyawan? Ang pakyawan naman, ito naman ay nakabase sa output. So, ito yung setup na nakabase sa dapat meron tayong output na maipakita. So, meron tayong agreed price sa isang specific na scope of work. So, halimbawa, magbibigay ka ng isang presyo para sa CHB laying, kung magkano ba siya per square meter. O kaya naman tiles
Tile installation, magkano bang babayad mo per square meter? Ceiling installation per square meter. So, kahit gaano kabilis ang gawa ng mga tao, fix ang babayaran natin sa kanila. Ano naman ang advantages ng pakyawan? Siyempre, unang-una dyan, mas mabilis ang trabaho. So, dahil mas mabilis matapos ang isang trabaho, mas mabilis din kikita ang ating mga workers. Ikalawang advantage ng pakyawan ay siyempre predictable na ang iyong labor cost. So alam mo na agad ang total na babayaran mo sa labor per scope of work. So hindi ka na mas lalong mahihirapan na mag-estimate or maiiwasan mo yung pag-over-expense lalo na sa labor cost. Then ikatlo is mas magiging konti na lamang ang iyong magiging supervision. So, dahil dyan, mas makakapag-focus ka na sa monitoring na lang ng quality and timeline ng inyong project. Ano naman ba ang disadvantages ng pakyawan? Una dyan is, syempre, minsan bumababa ang quality ng ating mga gawa. So, dahil nga minamadali yung trabaho, minsan nakakalimutan na ang quality. So, yun. Kasi gusto nila matapos agad yung trabaho. Pangalawa naman is, nagkakaroon ng tendency na magtipid sa materyales kung hindi talaga siya nabantay sarado. So, hindi siya nabantayan. So, lalo na kung may kasamang materials yung usapan ninyo nung mga pakyaw, nung mga pumapakyaw. And then, pangatlo naman sa disadvantages ng pakyawan is, ito medyo mahina naman ito sa pagbabago ng scope of work. So, syempre, kapag may dagdag trabaho, mga additional, or may mga changes na mangyayari sa trabaho, kailangan na naman ulit natin itong pag-usapan. Kasi nga, parang ibubukod natin yung pakyawan na unang usapan doon sa panibagong trabaho or additional na scope of work. So, yun yung disadvantages ng pakyawan. So, may nagtatanong, ano nga ba ang mas practical, no? Bilang isang baguhang contractor, kung pakyawan setup ba or arawan setup, no? So, base sa akin, sa aking mga experience, kung maliliit lamang ang project at kailangan mo talaga ng kontrolin ang magiging quality ng inyong mga gawa, para sa akin, mas okay ang arawan, no? Kasi maliit lang naman na project, so mas madali mo silang supervise and mamomonitor. Pero kung yung mga trabaho naman, yung mga malakihan, yung mga paulit-ulit, yung mga repetitive works, no? Katulad ng CHB laying, yung mga plastering, or pagkabit ng tiles. So, mas maganda siguro doon yung pakyawan. Pero para sa akin, ang best strategy dyan is hybrid setup. So, yun yung pagsasamahin natin ng mga arawan at pakyawan based sa scope of work na bibigay natin sa kanila. So, dapat pag-iisipan natin mabuti yun. And talagang pagpaplanuhan natin siya before mag-start ang project. So, ano ba yung hybrid setup? For example, sa mga structural works, ang bibigay mo sa kanila is arawan. So, para ma-secure natin and mas maging safe yung structural ng ating building or kung ano man yung project natin. Then, pakyawan. Ano yung bibigyan natin sa pakyawan? Katulad ng sinabi ko kanina, kung masonry works, or mga tiles, or ceiling. Pwede yun. So, kunyari, tapos na yung project, or magkakaroon na ng punch list, no? So, para sa akin, ang pagtatrabahuin mo naman kapag punch list na, ay arawan na lang. Kasi, yun nga, mas kailangan natin yung quality na gawa, di ba? So, yung mga punch list na yan, yung mga naging problema or kailangan baguhin sa project, mas okay na arawan para hindi nila ganun madaliin yung trabaho and mamomonitor mo talaga na mas magiging quality at maaayos yung mga punch list na kailangan nating itama. So ayun nga, kaya nasabi kong hybrid setup ang maganda dahil mas cost control and quality control ito sa ating mga projects. Extra tip na rin siguro, no, para sa mga baguhang contractor for this na mga arawan and pakyawan. So una, lagi kong sinasabi, dapat meron tayong mga written agreement para sa mga pakyawan, no? Next natin dyan, kailangan i-define natin sa kanila yung mga scope of work ng maayos and clear sa kanila kung ano man yung trabaho na ipapapakyaw natin sa kanila. Ikatlo, ay huwag muna natin ibigay sa kanila yung full payment, no? Hanggang di pa natatapos ang trabaho. Kasi minsan yung iba, pagkakuha ng full payment,
Yung iba, hindi nila tinatapos, tapos pag alam nilang malulugi na sila, aalisan ka na nila. And then pang-apat, siguro, magtabi ka ng contingency fee, no? Para sa labor cost. Para dito sa pakyawan. So, para sa mga unexpected na mga expenses natin dito. So, yun na, no? Kung may natutunan ka naman sa video na to, don't forget to like and subscribe, no? Dito sa ating YouTube channel. At kung gusto mo pa ng maraming mga construction site, contractor life, or engineering tips, follow lang kayo sa aking Facebook page, no? Ito yung Facebook page ko. And ito yung aking YouTube channel. So, ayun lang, no, guys. Kita-kits tayo sa susunod na video. At laging tandaan, kung may inhinyerong abilidad, struktura de kalidad.